Okay, good day sa lahat. So, welcome to my channel. So, kung hindi nyo pa nasa-subscribe si Sir Lebron, so subukan nyo para naman madagdagan ang subscriber natin. Okay, so today, tuturuan ko kayo kung paano mag-determine ng equation ng quadratic function gamit ang table of values at yung graph. So, dito sa lesson na to, tuturuan ko kayo kung paano makuha yung equation. So, subukan muna natin yung una. So, ano ba yung una? Okay. So, gagamitin natin is yung table of values. So, paano bang nangyayari kapag table of values ang ginagamit natin? By the way, yung ating PowerPoint presentation is made from doon sa ating FB live stream sa araw na ito. So, credit sa kanila ito. Pero tatagalize lang natin para kahit paano ma-gets ng iba. Okay, balik tayo. So, ang una is yung table of values. Okay? So, sa table of values, paano ba natin gagawin? Una, dapat marunong tayong kumuha ng value ng A, B, at C. Okay? So, sa step 2 natin, solve natin yung system of linear equation. So, ito ay prerequisite ng ating grade 8 lesson. Then, pwede na natin gawin. So, example, we have here the table of value for the value of x and y, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, negative 11, negative 4, negative 1, negative 2, and negative 7. So, these are the points in a certain graph of quadratic function. So, kapag kinuha natin yung kanyang quadratic equation, makikita natin. So, una natin gagawin, pipili tayo ng tatlong points. So, tatlong points. So, biniliugan ko dito, syempre galing dito doon. So, yung negative 1 and negative 4, 0 and negative 1, and 1 and negative 2. Ito yung mga coordinates or point doon sa graph or doon sa ating equation. So, parts sila. So, pwede kang pumili kahit anong gusto mo. Pero ito muna, pili tayo ng tatlo magkakasama. Okay, so we have negative 1, negative 4 for the first coordinate, 0 and negative 1 for the second coordinate, and the third is 1 and negative 2. So, kailangan ilagay natin sila sa standard form ng quadratic function. Okay? So, sa quadratic function natin, y is equals to ax squared plus bx plus c. So, dito sa una, so syempre yung value ng y is negative 4 equals a times x squared. So, yung x natin dito is yung negative 1. Yung negative 1, i-erase natin by 2. Plus b times negative 1, kasi bx, yung x is negative 1 pa rin. Plus c. So, ito yung una. Doon sa 0 and negative 1, so negative 1, value ng y, equals to a times 0 raised to 2. Kasi yung value ng x natin is 0. Plus b times 0, kasi nga yung x natin, 0. Huwag makulit. Then, plus c. Next is yung ating pangatlo. Okay, natatakpan. So, angat natin konti, ha? Okay, so negative 2 for the value of y equals a times 1 raised to 2. So, yung 1 is the value of x plus b times 1 kasi nga value ng x, wag makulit. Basta x, 1 yun kasi nandun sa coordinate. Okay, so
plus C, yan na yung mga ating mga nakuha standard form. So, ayusin natin sila para mas maganda. Kailangan kasi nakaayos. I-simplify natin para makuha natin yung mga equation. So, solve natin yung linear equation gamit yung tatlo. Unahin muna natin yung una. So, dito, ito yung pinakita ko doon kanina na may coordinate na -1 and -4. So, yung -1 raised to 2 is -1 times -1 is +1. So, +1 times A is A. Huwag makulit. Pag 1 yun, di mo na makikita. Matik na yun. Okay? So, -1 times B is -B. Kaya negative B siya doon. Negative yan, ha? Plus C. Kasi wala tayong value ng C. Okay? So, yun din yan. Okay, so ang first equation natin is -4 equals A minus B plus C. Okay, let's proceed with the next given. So, ito naman yung may coordinate na 0, -1. So, -1 equals A times 0 raised to 2 is matic 0. B plus B times 0, 0 pa din. Then plus C. So, mapapansin natin na meron na tayong value ng C. Okay, so meron na tayong C. So, yun yung makukuha nating equation to dapat. Pero, dahil meron na tayong value ng C, okay na yan. Gagamitin natin mamaya yan para makuha yung natitirang dalawa. Okay, punta na tayo sa pangatlo. Okay, sa pangatlo, ito yung may coordinate na 1 and -2. So, anong gagawin? Simplify ulit. So, -2 equals A times 1 raised to 2 is 1 times A is A. Then B times 1, B. Then plus C. So, yun yung ating equation number 3. Okay, punta tayo doon sa equation 1. Okay? So, yung 1, equation 1 natin, pwede na natin i-simplify ulit kasi kanina may value na tayo ng C. Gagawin lang natin to kung meron tayong nakuha value or specific value from A, B, and C. So kung yung C is -1 na, pwede natin i-simplify pa ulit yung equation number 1. So magiging -4 equals A minus B. Papalitan lang natin yung C ng -1. So, eto yung sagot. So, eto na yung bagong equation natin. So, -1 na siya kasi positive times negative. Yung -1, syempre, applyan natin ng APE. Kaso lang, maraming bata ang hindi alam ang addition property of equality. Totoo naman, di ba? Huwag mag-alala. Alam na alam ko yan. So, pagkatapos nito, syempre yung nakasanayan na lang ng bata turo natin. Yung maglilipat ka ng number, constant dapat bawal yung merong kasamang variable. So, yung -1, ilipat natin sa side ng -4. So, ang mangyayari, magiging -4 plus 1 equals A minus B. So, kung mapapansin nyo, yung -1 nagpalit ng sign. Diba? Ganun naman talaga. Kapag lumilipat sa iba, nagbabago. Yun na. The -4 plus 1 is -3 equal A minus B. Yun. Tandaan yan. Yan yung unang equation natin. Okay, sundan natin ang pangatlo. Yung pangatlo. So, sa equation number 3, ganun din gagawin natin. Hindi na natin gagalawin yung equation number 2, ha? Hindi na kailangan kasi okay na siya.
huwag niyo nang baguhin kasi okay na. Okay, sa equation number 3, papalitan din natin yung value ng c ng -1. So, ito ay magiging value niya. So, -2 equals a plus b minus 1. So, alam niyo naman siguro kung bakit naging -1. Kasi positive times negative, negative. So, makakalimutan niya. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin bata ay hindi marunong ng rule of sign. Okay, so ngayon, gawin natin yung kaparehas doon. Yung constant, isama natin sa kapwa niya constant. So yung -1, ilipat natin sa side ng -2. So nagpalit na naman siya ng sign. So yung -1 naging +1. Okay, so -2 plus 1. Kinakabahan pa yan. -2 plus 1, syempre, -1. So, -1 equals a plus b. So, yan yung bagong equation 1 and equation 3 natin. Ulit, equation 3 nga. So, ngayon, gagawin natin, yung dalawang yan, pinalitan ko ng kulay na blue para makita nyo na sila yung gagamitin natin para mahanap yung nawawala pang value ng A at B. So, gagamitin natin yung system of linear equation. Gagamitin natin yung elimination. Marunong ba kayo ng elimination? Meron kasi tayong tinatawag by substitution. Meron din tayong tinatawag na by elimination. So, gamitin natin yung elimination. So, pagtapatin lang ang dalawang nakuha nyo kanina na equation 1 and equation 3. Di natin gagamitin sa equation 2 kasi okay na nga siya. Ang kulit naman. So, okay na yon. So, dahil magkatapat na sila, wala naman na tayo. Ang target natin dito is ma-eliminate ang isang letter ulit. Kailangan may mawala sa isa, sa dalawang yan, para may matirang isa. Okay? So, ang target natin dito is mawala yung B. Bakit yung B ang target natin? Kasi, kung mapapansin nyo, magkaiba ng sign yung B. Isa negative, isa positive. So, tanungin po ko kayo, paano po kung parehas silang positive or parehas silang negative? Simple lang ang gagawin natin. Pwede nating i-times yung isa sa mga equations sa -1 para magpalit ng sign. Pwede ba yun? Yes, pwede. So dito, hindi na natin gagawin yung pagpapalit. Hindi na kailangan. Kasi magkaiba na sila ng sign. So dito, ang mangyayari, i-add natin sila. Ngayon ko lang gagawin yung may plus sign. Pero dapat matic plus yan, ha? -3 plus -1, syempre, may utang kang 3 piso, tapos dagdagan mo pa ng utang na piso, syempre meron kang -4. So, A plus A, 2A. Yung -B plus B, syempre, eliminated na yan. 0 na yan. So, di na natin papakilaman. Ngayon, yung nakuha nating -4 equals 2A, isi-simplify pa natin. Kailangan lang natin yung value ng A. Dahil may kasama si A na 2, muntik pa akong maano. Okay, i-divide natin yon sa number na kasama ni A. Ang kasama na number ni A ay 2. So, divide natin both side by 2 by applying the DPE or division property of equality. So, magiging sagot natin is -4 divided by 2. Siyempre, negative divided by positive ay always negative. So, magiging sagot natin ay -2. So, yan na yung value ng A. So, meron na tayong C, meron na tayong A, ano na lang nawawala? Siyempre, yung B. So, paano natin kukunin yung B? Pwede natin makuha yung value ng B
Pwede natin gamitin yung equation 1, equation 2, equation 3. Kahit ano dyan pwede mo gamitin. So, kung gusto kong gamitin ay, gusto kong gamitin yung equation 1, which is negative 3 equals a minus b. Yung value natin ng a ay negative 2. Palitan lang natin. So, magiging negative 3 equals negative 2 minus b. So, ang magiging sagot ay negative 3 equals negative 2 minus b. So, constant by constant tayo. So, lipat yung 2, magiging positive. So, negative 3 plus 2 equals negative b. Negative yung b doon. Huwag yung babaguhin, mamaya pa. So, ang magiging sagot natin ay negative 1 equals negative b. So, hindi tayo pwede magkaroon ng negative na variable. So, ita-times natin yan sa negative 1 both side. So, negative 1 times negative 1 is positive 1. Then, negative b times negative 1 is positive b. So, yan yung value ng b. Tulad ng sabi ko, pwede natin gamitin yung isang equation pa. So, yung equation number 3 natin, which is negative 1 equals a plus b. So, ito yon. Gamitin natin siya para malaman natin kung tama ba talaga. So, palitan natin yung a ng negative 2 ulit kasi yun nandun. So, magiging negative 1 equals negative 2 plus b. Lipat ulit natin yung negative 2, magpapalit ng sign kasi lumipat ng side, magiging positive 2. So, lalabas dito na yung b ay same lang nung kanina. So, parehas 1. So, ang value natin ng b ay 1. Okay? So, what will be our equation or ating tinatawag na equation of quadratic function? So, in standard form natin, yun ang titingnan natin. So, y is equals to ax squared plus bx plus c. So, papalitan lang natin yung a, b, at c. So, yung a natin, negative 2. So, negative 2x squared. Yung b natin, 1. So, yung makikita nyo dito, x lang. Kasi 1 times x, x. Then, yung c natin ay negative 1. So, that will be the first example. So, mamaya, nakita natin yung part 2.